then, taas po yung kamay. Yan. Yan. Okay, sige, next. Ito, medyo challenging na po yung mga susunod natin. Sige, pa-play tayo ulit ha. Personal kasi unang-una po sobrang napakalaki po ng sobrang ng responsibility po ng mga teachers ng pangalawang magulang. So kumbaga lalo na po talagang sa time ng schooling mas maraming times na so sila nag-focus sa pag-aaral kasi nga nandun po yung heart namin na talagang may mga kabataan hindi nakikinig pero mostly po nagpapasalamat po sa Panginoon kasi nga nagiging part po yung church, yung school, kayo, tayo, bawat isa, na mas ma-elevate po natin yung mental health nila na talagang mas maiwasan or mas makita nila yung paano talagang lumaban sa buhay. So, ito pong picture na to ay parang ilang percent lang po ng church ang matang ng G12 conference sa yung mga taong 20 before po mag-pandemic. Parang lang po yan, ilang percent kasi nga medyo mataas po yung registration fee. So, pinag-iipunan namin yan. Pero ang laking tulong. So, ibig sabihin, hindi lang po ang church, maging ang school, maging yung individual na life po natin, yung katabi mo, yung nasa kaliwat kanan mo, yung nasa likod mo, naniniwala po ako na kapag, na-manage natin yung ating mental health, hindi lang po talaga tayo ang sobrang nagbe-benefit. Kasunod po nito yung mga kabataan. Hindi po ba? So, naniniwala tayo, pwede ba natin sabay-sabay ulit na sabihin, may pag-asa pa ang kabataang Pilipino. In 1, 2, 3, go! May pag-asa pa ang kabataang Pilipino. Yan, sige po. Nakita mo mas lumaki yung kuryente, tapos parang marami kang utang. So, parang actually yung paligid ko kasi namin talaga medyo nasa class, CB. So, parang hindi mo makita parang. So, ini-encourage ko na kahit may ganito tayo talaga, patuto tayo mangarap. So, inaano ko sa kanila kahit may medyo talaga struggle sa pag-aaral, mangarap mo mas malaki. So, sabi ko, dapat sa church meron tayo mag-learn ng mga doctors, engineer, lawyer, kasi sobrang magbe-benefits po tayo, yung mga tao sa paligid, kasama po yung church. So, yung anak ko po, nag-pray, pero as a parent, hindi ko talaga naman ini-encourage na nakita yung gusto mo, dapat yung kami mo. So, hinahaya namin silang pumili ng gusto nila. So, natuwa po ako, kasi yung ang dami pong nag-exam sa iba't ibang school yung anak ko. So, tumuloy po siya ng parang gusto niya mag-law, and then ngayon, kinukuha niya po ay psychology. So, pag dumarating na, sabi, kung ano mga natutunan ko, kasi occasional lang po tayo. No? So, sila yung kailangan natin. And then, syempre, counselors, yan, yung mga life coaches. So, ngayon, ewan ko po kung narinig niyo po yung mga life coaches. So, medyo uso po yan ngayon, malaking tulong. Actually, nag-undergo po ako ng training din po ng life coach. Sobrang ang laki na naitulong po sa atin. And then, syempre po, yung sa company, yung ating tinatawag na employee assistance program, so meron po yan. Or, pwede po sa natin, sa Department of Health. So, may mga sakay po na pwedeng tumulong sa atin kapag nararanasan natin. So, urgent po yung bagay ngayon. Yan. So, yun. Okay. So, ngayon, sorry. Nakalimutan ko yung aking assignment ko na lang, ihahabol ko na lang, sir. Yung aking activity, yung ihahabol ka na lang, sorry po. May dala po ako kung sasagutan, pero ihahabol ko po or papahatid ko dito. Sa pag-kilos natin, or din natin yung action din po natin sa work, diba? Sa araw-araw talaga kasi lahat po tayo nag-work. So, sobrang nagiging productive po yun. Pero pag hindi natin naayos na manage, pansinin niyo po, lahat apektado po talaga eh. Pero, tingnan niyo po, kung maayos natin to, sobrang marami pong magbe-benefits. And then, tingnan niyo po yung bandang huli, making meaningful contribution to our communities. Yan. So, yung ginagawa natin sa mga estudyante,
nag-benefit po yung community natin kasi yung family. Diba? Sobra. Kami po, sobrang nagpapasalamat din kasi talagang as a pastor, sobrang nakita ko po ngayon, sobrang pinatutuwa ko po yung mga maliliit na bata, yung aming kids. Kasi sabi ko, ito yung sobrang din po, pagkapabayaan, mas worse. Papunta na sila sa teenager. So, pinabantayan ko po. Kaya, ako po, medyo focus po talaga ako sa youth. So, sobrang mas malapit sa amin. So, ang laki ng contribution po natin sa everyday na life natin, mas magiging productive, fruitful, and sobrang makikita natin, pati po sa community natin, nakikinabang po sila. Pero ito po yun, mental health is not just ma-realize tayo, pero parang sabi ko, Lord, sobra naman. Tapos, parang pwede tayo magiging sa Panginoon. Naglilingkod po kami, talagang kami po pamilya, binibigay po namin lahat para sa church. Tapos, ganito po yung mga mangyayari. Parang gano'n. So, as in, yung depression, anxiety, nandun na po yun. Naranasan na po talaga natin yun. At hindi lang po doon nagtatapos, yan. Ito naman po, NB350. Ito po, sariwang-sariwa po. February this year, sa Olongga po, biglang umikot po yung sasakyan doon sa parang cemetery daw po doon. Tapos sumalpok sa amin yung semento, ito po yan. At ito po yung hindi namatay. Tapos, meron pa hong hospital. And then, sabi ko, halagang, sunod-sunod na. Talagang mabigat na. Minsan iniisip ko po, umuwi na naman ng probinsya kasi may parang naman po kami doon, kaling ng kamote, parang gano'n. Parang gusto ko na sumuko, iwanan ko ng church. Alam niyo po yun, sabi ko parang usapin ko yung kasama. Medyo talagang, sobrang hindi ho ako madali. So, pero, hindi pa rin ho tapos ang kwento. Next, itong highways ko, ito sariwa ko, July. Itong month ng July. Yung winter ko, papunta ko ng Davao. Binundon naman sa gilid ng kalsada. Wala ko po yan. Parang 2 months na po. So, sobrang apektado po lahat. Yung financial, yung kaisipan po natin, yung emotional po natin, yung pagkilos po natin. So, 2 months po ako na parang nag-abono. Tapos, supapagawa. Wala rin po makainan yung nag-rent ko na mapagawa. So ako po, unti-unti nagpagawa. Pero, salamat sa Panginoon kasi nga, sabi nga, hindi pa po tapos ang kwento. Sa sunod, pang-ibang, pang-color, coloran, yan mga ganun po. Brazilian, may mga, alam ko po yan, nagsisiyas na kasi kami. So, nag-resign po siya. Every 3 months, meron po siya nakukuha po na almost 100,000 plus. 30,000 plus. So medyo, magandaan pa ng una. Nung nag-resign, kasi sabi ko po, tulungan na ako sa business natin. May business po kami printing. Kasi nga medyo humihina rin, tapos ang daming struggle. So nag-resign. Pero, hindi rin mo nakatulong. Hindi rin talaga 40, almost 2 years, hindi rin mo natulungan. Pero, yun nga, doon ko po nakita, na sa kabila ng mga ganitong bagay, ito po yung gusto ko iwan po sa bawat isa, yung about po doon sa ABCs of a healthy mind. Na gusto ko pong i-share sa inyo sa oras na ito. Hindi mo madali yung sitwasyon na naranasan po namin. Ang asawa ko po talaga mayroon din pong nervous breakdown. Ang bilis po nito, sobrang bigat. Ayaw ko na kaya. So, medyo mas sumpo ko. Pero dumating sa pagkakataon, dati sobrang living by faith ko. Medyo talagang parang kaya ko. Sobrang itiwala ka sa Panginoon. Pero dumating sa pagkakataon na parang kahit nandyan si God, gusto mo na sumuko, gusto mo na umilang. Pero number 1 po, na nakita kong secret, kasama ko ng pagsik ng mga professional health. Number 1 po pala, minsan nakakalimutan natin ng pag-acknowledge kay God sila. Kaya pwede talagang mag-breakdown tayo, umayaw tayo, or minsan, iba po sa minsan nagpapakamatay. Pero isa po sa naisip ko, acknowledge si God sa life ko, na Lord, inalaw mo itong mga bagay nito, at naniniwala ko ako na tutulungan mo kami. So, nagbilis na kwento, sabi nga po dito sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous. Ako naglilingkod sa Panginoon. Kung hindi mo ako
talaga siguro naging pastor. Kung wala si God sa life ko, kung wala yung word ni God sa life ko, kung wala parang yung pamunan ng Banal na Espiritu, as in, parang sumuko po talaga ako. Pero, salamat. Parang yung simple pa lang pag-acknowledge natin na, Lord, kung ano sa ganitong bagay, need kita, kailangan kita. Kaya pa pala tayo i-restore ni God sa mga ganitong bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Next. Yan po dati, ngayon po, imagine, hindi ko po alam kung saan ako kukuha pera. Kasi baon po ako sa utang, baon kami sa utang, ang dami ko po mga hinuhulugan. Pero, itong buwan to, ng October, napatapos ko pong napagawa yung high-ace. Pwede ka natin palakpakan sa dyan. As in, hindi ko alam kung paano, pero nag-miracle sila kasi yung pag hindi mo na kaya, kailangan mo talaga mag-seek ng help. Binigay ko lahat sa Panginoon. Yung sinasabi ko ng Bible yung pagiging poor in the spirit, yun pala yun, yung parang, dead end na. So lahat, sabi ko, kung magkakutol ang kuryente, kung hindi ang makakawag sa sabi ko, Lord, sa'yo ko ito tinutungala. Pero nag-provide siya, napagawa ko ito, bumabiyahe na po siya ulit. So, prayer na lang natin, huwag na mangyari ulit kasi although talaga yung protection na lang. And then next, yan, yung dating MB350, napagawa na rin po. Ito po yun. Yung hindi ko pala nasabi sa inyo, may insurance po yan, tapos dininay po ako ng insurance. Yung parang gagastusin dapat sa sasakyan o sa hospital, wala ho. Pinangutang namin, pero nung natuto po ako magtiwala sa Panginoon, ito po, napagawa ko po yan nung din, natapos din po yan nung parang mga first week ng October, nung tibulate, napagawa. Parang dumarating na lang yung blessing. Kasi nga, natuto tayo magbuhat sa Panginoon. And then next,